Maraming tao ang nakakaranas ng pagod, hindi lamang sa katawan kundi pati sa isip at emosyon. Minsan, pakiramdam mo ay parang wala nang sapat na energy para gawin ang mga bagay na mahalaga sa buhay. Ang pagod ay natural, pero kung palaging nananatili, nagiging sagabal ito sa productivity, motivation at kalusugan. Dito natin tatalakayin kung paano labanan ang pagod at maging mas alerto at energized araw-araw. Ang unang hakbang sa paglaban sa pagod ay kilalanin ang sanhi nito. Maaring ito ay kulang sa tulog, stress, sobrang trabaho o hindi balanseng pagkain. Kapag hindi mo alam kung bakit ka pagod, mahihirapan kang humanap ng tamang solusyon. Kaya mahalaga ang honest assessment ng sarili. Tanungin ang sarili kung sapat ba ang pahinga mo, tama ba ang lifestyle mo, at kung paano mo ginagamit ang oras mo. Hindi rin sapat na umasa lang sa kape o energy drinks para labanan ang pagod. Habang pansamantala itong nakakatulong, hindi nito tinutugunan ang tunay na sanhi ng exhaustion. Sa halip, kailangan nating mag-focus sa natural ways na magpapaboost sa katawan. At utak, proper nutrition, hydration, exercise, at tamang mental strategies. Ang katawan at utak ay parang makina. Kung walang maintenance, babagal at masisira. Isa rin sa pinakamahalagang bagay ay ang prioritization at time management. Kapag overloaded ka sa trabaho o gawain, hindi ka lang nagiging pagod, nagiging stressed ka pa. Matutong sabihin ang hindi sa mga bagay na hindi mahalaga o hindi urgent. Kapag may control ka sa oras at prioridad, mas efficient ka at mas konti ang unnecessary fatigue. Mental energy ay kasing importante rin ng physical energy. Kapag puno ang utak mo sa distractions, worries o negatibong emosyon, mas mabilis kang mapagod kahit hindi gaano kalaki ang effort sa katawan. Kaya mahalaga rin ang mental reset. Meditation, deep breathing, journaling, o simpleng break sa araw-araw. Ang simpleng pahinga ay nagre-refresh sa utak at nagbabalik ng focus at clarity. Sa huli, ang paglaban sa pagod ay hindi instant fix. Kailangan ito ng consistent habits, self-awareness, at tamang mindset. Kapag natutunan mong pamahalaan ang katawan, utak, at emosyon mo, mas nagiging productive ka, mas motivated, at mas handa ka sa anumang hamon ng buhay. Tandaan, hindi ang dami ng ginagawa ang sukatan ng tagumpay, kundi ang kalidad at consistency ng effort mo habang energized ka. Number 1, sapat na tulog at tamang pahinga. Ang pinakaunang paraan para labanan ang pagod ay ang sapat na tulog at quality rest. Maraming tao ang iniisip na pwedeng palitan ang tulog ng kape o energy drinks, pero ang katawan at utak ay kailangan talaga ng 7-9 na oras ng tulog, bawat gabi para mag-recharge. Ang tamang tulog ay hindi lang nagpapawala ng physical fatigue, kundi nagre-refresh din sa utak, nagpapabuti sa memory, focus at mood. Bukod sa dami ng tulog, mahalaga rin ang quality ng tulog. Siguraduhing tahimik, madilim at komportable ang kwarto. Iwasan ang gadgets bago matulog dahil ang blue light ay nakakaabala sa natural sleep cycle. Pwede ring mag-establish ng routine, parehong oras ng pagtulog, at paggising araw-araw para masanay ang katawan at utak sa consistent rest. Kung regular kang kulang sa tulog, madali kang mapagod sa kahit maliit na gawain. Ang enerhiya mo ay parang battery. Kapag palaging low, kahit simpleng tasks ay nagiging mahirap. Kaya ang unang hakbang sa laban sa pagod ay ibalik ang katawan at utak sa tamang pahinga bago humanap ng iba pang solusyon. Number 2, tamang nutrition at hydration. Ang pangalawang hakbang para labanan ang pagod ay ang tamang pagkain at sapat na tubig. Kapag kulang ang nutrisyon o dehydrated ka, mas mabilis mapagod ang katawan at utak, kahit gaano ka kaayos matulog. Ang pagkain ng balanced diet, protein, complex carbs, healthy fats, at plenty of fruits at vegetables ay nagbibigay ng sustainable energy sa buong araw. Iwasan ang sobra sa processed foods, sugary snacks, at sobrang caffeine. Bagamat bigla ang energy boost ang dala nito, pansamantala lamang ito at madalas ay magdudulot ng crash na mas magpapagod sa'yo. Sa halip, focus sa steady sources of energy na kayang suportahan ang metabolism at alertness mo buong araw. Ang hydration ay kasing importante rin ng pagkain. Kapag ang katawan ay dehydrated, bumabagal ang utak at nagiging sanhi ito ng fatigue, poor concentration, at low motivation. Kaya siguraduhing uminom ng sapat na tubig sa buong araw, minimum 2-3 liters depende sa activity level mo. Sa madaling sabi, ang katawan ay parang makina. Kung walang fuel at tubig, hindi ito gagana ng maayos. Ang tamang nutrisyon at hydration ang foundation para sa sustainable energy at laban sa pagod.
Number 3. Regular na ehersisyo at paggalaw ng katawan. Isa sa pinakamahalagang paraan para labanan. Ang pagod ay ang regular na ehersisyo at physical activity. Kahit papagod ka na sa trabaho o gawain, ang simpleng paggalaw ng katawan, tulad ng brisk walking, stretching, o light workout, ay nakakapag-boost ng energy at nagpapabuti sa mood. Kapag aktibo ang katawan, mas maayos ang sirkulasyon ng dugo at oxygen sa utak, kaya mas alerto at focused ka. Maraming tao ang iniisip na kapag pagod ay dapat puro pahinga lang. Ngunit sa katotohanan, ang movement ay nagbibigay ng natural na energy. Kumpara sa pansamantalang boost ng kape o energy drinks, kahit 10-15 minuto ng stretching o walking break sa araw-araw ay malaki ang epekto sa pag-alis ng fatigue at pag-refresh ng katawan. Bukod sa physical benefits, nakakatulong rin ang exercise sa mental energy. Pinapalakas nito ang resilience sa stress, nagpapababa ng anxiety, at nagbibigay ng sense of accomplishment. Lahat ng ito ay nakakatulong sa overall energy levels. Sa madaling sabi, ang regular na paggalaw at ehersisyo ay natural at sustainable na paraan para labanan ng pagod, hindi lang sa katawan kundi pati sa utak at emosyon. Number 4. Tamang pamamahala ng oras at prioridad. Isa sa madalas na dahilan kung bakit palagi kang pagod ay dahil sobra ang iniintindi at ginagawa. Kapag puno ang schedule mo at walang malinaw na prioritization, madali kang ma-overwhelm at mawalan ng enerhiya. Kaya mahalaga ang time management at pagsasaayos ng priorities. Alamin kung alin ang mahalaga at urgent, at alin ang pwedeng ipagwaliban o ibigay sa iba. Ang sobrang multitasking ay isa ring energy killer. Kapag sabay-sabay mong ginagawa ang maraming bagay, hindi lang bumabagal ang efficiency mo, kundi mas mabilis kang napapagod. Mas maganda kung mag-focus sa isang task sa isang oras, tapusin ito at saka lumipat sa susunod. Mas produktibo ka at mas mababa ang mental fatigue. Bukod dito, mahalaga rin ang regular breaks. Kahit 5 o 10 minuto lang kada oras, makakatulong ito para ma-refresh ang utak at katawan. Ang simpleng stretch, deep breathing, o pag-inom ng tubig ay nakakapag-boost ng energy at focus. Sa madaling sabi, ang tamang pamamahala ng oras at pagpapahalaga sa priorities ay susunod sa natural energy cycle ng katawan. Kapag alam mo kung paano hatiin ang oras at diin sa tamang bagay, mas kaunti ang pagod at mas marami ang nagagawa mo ng may kalidad. Number 5. Mental reset at stress management. Bukod sa physical energy, mahalaga rin ang mental energy para labanan ng pagod. Kapag puno ang utak mo sa stress, worries at distractions, mas mabilis kang napapagod kahit hindi mabigat ang ginagawa. Kaya kailangan ng mental reset sa araw-araw upang ma-recharge ang utak at emosyon. Maraming paraan para gawin ito. Pwede kang mag-meditate, mag-deep breathing exercises, o simpleng maglaan ng ilang minuto sa tahimik na lugar. Ang journaling o pagsusulat ng saloobin ay nakakatulong din para maklarify ang isip at mabawasan ang mental clutter. Kahit isang maikling break lang, kapag consistent, malaking epekto na ito sa focus at productivity. Mahalaga rin ang pag-iwas sa unnecessary stress. Kung may mga bagay kang hindi kontrolado, matutong let go at huwag hayaang ubusin ka ng worry. Ang sobrang pag-iisip sa future o past mistakes ay nakakadrain ng energy. Sa halip, mag-focus sa actionable steps na kaya mong gawin ngayon. Sa madaling sabi, ang mental reset at stress management ay kasing importante ng tulog at pagkain. Ang utak ay kailangan din ng pahinga. At kapag na-manage mo ang mental energy mo, mas nagiging alerto, productive, at motivated ka sa buong araw. Number 6. Positive mindset at tamang motivation. Ang huling hakbang para labanan ng pagod ay ang positive mindset at tamang motivation. Kapag palaging negatibo ang pananaw mo sa buhay o sa gawain mo, mas mabilis kang napapagod at nawawalan ng gana. Ang isip at emosyon ay may direktang epekto sa physical energy. Kapag positibo ang focus mo, mas energized ka at mas produktibo. Mahalaga rin ang pag-set ng malinaw na layunin at purpose. Kapag alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, kahit pagod ka, may drive ka pa rin para magpatuloy. Ang simpleng mindset shift mula sa sobra akong pagod, hindi ko kaya tungo sa ginagawa ko ito para sa mas malaking goal ko, ay nagbibigay ng mental boost at nagpapabagal ng fatigue. Kasama rin dito ang pag-practice ng gratitude at self-compassion. Kapag na-appreciate mo ang progress mo at hindi ka palaging critical sa sarili,
Mas kaunti ang mental load mo at mas maraming energy ang maia-allocate sa productive tasks. Ang motivation na galing sa loob ay mas sustainable kaysa sa panandaliang excitement o pressure mula sa iba. Sa madaling sabi, ang positive mindset at tamang motivation ay nagiging energy fuel mo sa araw-araw. Kapag tama ang pananaw mo at may malinaw na purpose, mas kakayanin mong harapin ang fatigue, stress, at challenges ng buhay ng mas maayos. Hindi mo kailangang maging superhuman para labanan ang pagod. Lahat tayo ay may limitasyon at natural lang ang makaramdam ng fatigue. Siyang mahalaga when ikampsini mo hinaharap ito at kung anong hakbang ang ginagawa mo para mag-recharge. Tandaan, ang sapat na tulog, tamang pagkain, hydration, regular na ehersisyo, sa mental reset ay hindi lamang para mawala ang pagod. Ito rin ay para mapanatili ang focus, motivation, at productivity mo sa pangmatagalan. Ang tamang pamamahala ng oras at priorities ay nagbibigay daan sa balansing buhay. Kapag natutunan mong pumili kung ano ang mahalaga at iwasan ng distractions, mas kaunti ang unnecessary fatigue at mas marami ang nagagawa mo sa araw-araw. Kasama rin dito ang positive mindset at tamang motivation. Kapag alam mo ang purpose mo sa bawat aksyon at nai-appreciate ang progress mo, kahit pagod ka, may dahilan ka para magpatuloy at magtagumpay. Walang instant solution sa pagod, pero may sistematikong paraan para harapin ito araw-araw. Consistency at awareness ang susi, hindi perfection. Kaya simulan mo ngayon. Gawin ang maliliit na hakbang para alagaan ang katawan, utak, at emosyon mo. Sa bawat hakbang, mas magiging energized ka, mas focused, at mas handa sa lahat ng hamon ng buhay. For more video, please subscribe to my channel, like and share.